paghahatid ng impormasyon at teknolohiya sa pamamagitan ng pagkasanay, pagbibigay ng mga babasahin o video, pag-aaral sa pamamagitan ng kursong pang-agrikultura sa internet, pagbibigay ng suporta sa paggawa ng learning site, scholarship, suportang pangkabuhayan. Ilang lamang yan sa serbisyong inihahatid ng Agriculture Training Institute, Regional Training Center, Region 2. Agricultural Training Institute, Regional Training Center Region 2, nagsisilbing bisig ng kagawaran ng pagsasaka sa pagsasanay at extension sa ating mga extension workers, magsasaka, kababaihan at mga kabataan. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan lamang sa aming opisina sa Malasin, San Mateo at Isabela State University Compound, Garita, Cabagan, Isabela. Isang paalala mula sa Agriculture Training Institute, Regional Training Center, Region 2 at ng himpilang ito. Huwag palampasin ang mga benepisyong pwede mong matanggap sa kagawaran ng pagsasaka sa pamamagitan ng RSBSA. Ano ba ang RSBSA? Ang Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA ay ang opisyal na talaan ng gobyerno sa pagkakakilanlan ng mga magsasaka at mangingisdang Pilipino, kasama ang impormasyon ng kanilang lupang sinasaka o palaisdaan. Ito rin ang basihan ng gobyerno sa pagkakaloob ng iba't ibang intervensyon, ayuda, benepisyo at tulong sa pagsasaka, paghahayupan at pangingisda. Wow! Ganun pala kahalaga ang RSBSA. Malaking tulong to sa ating mga nasa larangan ng agrikultura. Makapagpalista na nga. Ito ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Isang mapagpalang araw sa lahat ng nakikinig sa ating official Facebook page live streaming at sa lahat ng mga nakikinig sa ating partner radio stations. Welcome po sa pilot episode ng ating School on the Air on Rice-Based Integrated Farming System. Binabati po natin ang mahigit 1,500 farmer enrollees ng ating programa mula sa iba't ibang bayan sa probinsya ng Isabela. Makakasama po ninyo sa unang serye, ako po ang inyong lingkod, Jolita Sanchez. Kasama ang ating resource person sa araw na ito, Mr. Jim Salvi Salvador, ang OIC Assistant Center Director at Rice Focal Person ng ETI Region 2. Sa ngalan po ng aming OIC Center Director, Dr. Clarice Maraya Galasca, mula sa Agricultural Training Institute, Regional Training Center 2. Binabati po namin ang mga katuwang nating ahensya sa programang ito, ang Department of Agriculture, Regional Field Office No. 2, at mga experiment stations, National Irrigation Administration, Magat River Integrated Irrigation System o NIAMARIS, National Irrigation Administration, Region 2, PhilRice, at ang provincial at mga municipal local government unit ng probinsya ng Isabela. At bago po natin umpisahan ang ating unang pagtalakay sa araw na ito, ay ating munang pakinggan ang mensahe ng Regional Executive Director ng Department of Agriculture, Regional Field Office No. 2, Director Rosemary G. Aquino. Magandang umaga po sa ating mga School on Air enrollees at sa lahat ng tagapakinig sa buong lambak ng Cagayan. Lubos kong ikinagagalak na makibahagi sa pagbubukas po ng ating kauna-unahang School on Air or SOA para po sa Rice-Based Integrated Farming System na handog sa inyo ng Agricultural Training Institute in Region 2, katuwang po ang ating DARFO2, NIA Region 2 at DCDA Radyo Pangkaunlanan. Suporta ibigay ng DARF2 ng aming tanggapan sa programang ito dahil naniniwala po kami na ang susi sa masaganang at mataas na kita ay ang sapat, tama at makabagong kaalaman. Ang Rice-Based Integrated Farming System ay hindi lang basta tungkol ito sa pagtatanim ng palay.
isa itong sistema, sinusuportahan ang diversification or known as crop diversification program natin na kung saan isinasabay po natin ang pag-aalaga ng hayop. Ganon din ang pagtatanim ng highland vegetable or lowland vegetable at prutas at ang paggamit ng mga organikong pamamaraan upang mas mapakinabangan ang lupa, mas tipid tayo sa gastos at higit sa lahat, mas lalaki ang kita ng bawat magsasaka. Isa po itong epektibong hakbang dahil sa tulong ng radio at social media. Mas madali na na nating naihahatid mahalagang impormasyon at kaalaman saan mang sulok ng ating iwasan po natin sana ang pagkakalang maling balita, maling impormasyon at sisiguraduhin po natin na sa mga official at lehitimong sources lamang tayo kumukuha ng mga impormasyon ng ating ibabahagi sa social media. Kaya naman, iniimbitahan ko po kayong lahat tumututok lang at makinig sa bawat episode ng School on Air on Rice-Based Integrated Farming System. Palalimin ang ating kalaman sa pagsasaka para sa mas agrikultura at maunlad na ekonomiya ng ating Pilipinas. Po ang mga magsasaka na enrollees natin ng School on Air sa system, mabuhay po ang agrikultura ng lambak ng Cagayan. Maraming salamat po and congratulations in advance sa sino mang magtapos ng the whole of the episode nitong School on Air program on integrated farming system, rice-based integrated farming system through the ATI, through other partner agencies. Magandang umaga po muli and God bless. Maraming salamat po, Director Rosemary. Ngayon naman po ay ating pakinggan ang mensahe ng aming OIC Center Director dito sa ATI Region 2. Narito po si Director Clarice Marayag Alaska. Magandang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig, sa ating mga farmers at mga partner agencies ng Agricultural Training Institute. Isang malaking karangalan at kagalakan sa amin na masimulan ang pilot episode ng ating radyo eskwela, School on the Air on Rice-Based Integrated Farming System. Layunin po ng programang ito na maihatid ang makabagong kaalaman at teknolohiya sa pagsasaka, lalo na sa mga lugar na hindi agad naaabot ng mga formal na pagsasanay. Sa pamamagitan ng ating School on the Air, ninanais naming mas mapalawak pa ang kaalaman ng ating mga magsasaka sa tamang pamamaraan ng rice-based integrated farming system na hindi lamang nakatuon sa pagtatanim ng palay, kundi pati na rin sa integrasyon ng iba pang mga pananim at mga hayop upang mas maging produktibo at sustainable ang ating mga bukirin. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa ating mga katuwang na ahensya at tanggapan sa matagumpay na pagsasakatuparan ng programang ito, ang Department of Agriculture Regional Field Office No. 2, ang NIA Maris, NIA Region 2, ang PhilRice, Probinsya ng Isabela, at ang mga participating municipalities ng Isabela. Kayo po ay mahalagang bahagi ng tagumpay ng ating layunin para sa mas progresibong agrikultura. Inaanyayahan namin kayo na sumubaybay, makinig at makiisa sa bawat episode ng ating programa. Hinihikayat din po namin na kayo'y aktibong magbigay ng inyong mga tanong, opinyon at karanasan upang lalo nating mapalalim ang ating pagkatuto. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at naway maging matagumpay ang ating pagsasama sa programang ito. Sama-sama nating isulong ang mas maunlad, mas masagana at mas makakalikasang pagsasaka. Mabuhay ang ating mga magsasaka, mabuhay ang agrikultura. Maraming salamat po, Dr. Clarice.
Ang School on the Air on Rice-Based Integrated Farming System ay isang massive at sustained education campaign na ibig sabihin ay tuloy-tuloy nating ihahatid ang impormasyon gamit ang makabagong paraan tulad ng Facebook live stream. Dahil dito, mas maraming magsasaka sa iba't ibang panig ng bansa ang makaririnig at makakukuha ng mahalagang kaalaman kahit hindi makadalaw ang ating mga agricultural extension workers sa bawat lugar. Kaya naman, para sa unang paksa ng ating School on the Air, atin ang pakinggan ang pagtalakay ni Mr. Jim Salvi Salvador, ang OIC Assistant Center Director at Rice Focal Person ng ATR Region 2, tungkol sa overview of the Palay Check System and its 9 key checks. Okay, magandang araw po sa ating mga tagapakinig sa ating School on the Air program. So ngayong araw po, atin pong pag-uusapan ang Palay Check System. The Palay Check System, its concepts, principles, at ang kanyang key checks. Ayan. So bago po natin simulan, alamin po muna natin kung paano nga ba nagsimula itong Palay Check System. So itong Palay Check System ay nagsimula po siya sa Australia through their rice check system, na kung saan dahil sa rice check system na to, ito ay nakatulong upang mapataas ang ani ng mga magsasaka ng palay doon, mga rice farmers doon. Noong taong 1987, ang average yield ng mga rice farmers doon ay 6 tons per hectare to almost 10 tons per hectare in year 2000. Ayan. So yun, nakikita po ninyo sa ating datos na galing sa FAO statistics. Ayan. Okay? So, nung year 2000, yung rice check system ay nirecommend ng Food and Agriculture Organization or FAO to close the yield gap in irrigated areas in a holistic and sustainable manner. So, pag sinabi po nating holistic, as a whole siya, hindi lang siya focus sa isang aspeto ng rice production, kundi kasama pati yung consideration sa environment, sa different management areas ng ating rice production. So, noong year February 2004, nagkaroon po ng PhilRice FAO project na kung saan tinawag na strengthening the development and use of rice integrated crop management, RICM, for food security and poverty elevation. From 2004 to 2006, nagkaroon po ng sariling version ng rice check system ang PhilRice na tinawag na Palay Check. Ayan, parang tinagalog lang po yung rice into palay. And ito po ay na-develop sa pamamagitan ng series of workshop, consultation sa ating mga rice experts, extension workers, and of course sa ating mga rice farmers. And ang pinaka-base material na ginamit upang mabuo ang Palay Check System ay ang palay tandaan. Yun po yung ginamit na base material. Ayan. So, noong 2004 to 2006, nagkaroon po tayo ng pilot testing. Meron po tayo mga ginanap na farmer field school ng Palay Check sa 30 sites with almost 1,000 farmers nationwide, na kung saan base sa datos ay nag-increase po ng 1 tonelada or 1 ton per hectare sa bawat pilot areas. At nagpapakita dito na kapag mas marami ang na-check doon sa ating Palay Check System, more check achieved, mas nagkakaroon ng mas mataas na ani. Ayan. So, noong 2006, with the result nung ating upscaling, nagkaroon tayo ng upscaling, dahil nakita nila na maganda yung result dun sa 30 sites na initial na kinandak ni PhilRice. Nagkaroon ng upscaling. Then 2009, yung Palay Check, ito na yung platform ng PhilRice sa mga location-specific technology development program, yung kung saan tinatawag itong LSTD. From 2009 to 2013, na-cover ang 42 na provinces. Ayan. So dito naman po sa roadmap ng development and ng ating mga booklet or ng ating Palay Check System,
Nagsimula noong 2011 yung pagkakaroon nito ng PowerPoint presentation for palay check system. Noong 2013, nagkaroon ito ng revision. No? The palay check system booklet was published. Kasi initially, we have only 8 key check. Noong 2013 to 2018, nagkaroon ng iba't ibang customized na palay check system sa iba't ibang ecosystem. So, meron tayo sa Upland, ayan, Upland ecosystem. And, noong 2019, the series of workshop na hineld ng PhilRise at nagkaroon ng bagong version itong palay check system. At sa katunayan, kami yung first batch ng Rice Specialist Training Course sa PhilRise Nueva Ecija na kauna-unahang gumamit nitong updated na palay check system noong 2019. And wala pa po sa ating PowerPoint presentation, 2024, meron pong mga konting revision po na ginawa ulit ang ating mga eksperto sa Philippine Rice Research Institute. So ano nga ba itong tinatawag na palay check system? So palay check system is an integrated crop management system for rice. Ayan. So kung mapapansin natin, we have 8 management areas pagdating sa rice production. We have the seed and variety selection, the land preparation, crop establishment, nutrient management, water management, pest management, harvest management, and the post-harvest management. So, changes in technological recommendation for crop management. So, nung mga una, ang mga programa natin ay more on sa seed-based technologies. Meron tayong mga varieties and agrochemicals na provide sa ating mga farmer, mga newly released varieties. Start with the seed, how to grow it using centrally developed recommendations. Nung pangalawa, then meron din tayong approach na ginawa sa Department of Agriculture, yung single problem component, integrated management technologies, parang sa integrated nutrient management, na ang focus lang is more on sa nutrient recommendation ng ating rice, integrated with or water management, and the integrated pest management. So yung approach nito ay single component lang sa iba't ibang area ng rice production. But then again, with the development ng palay check system, ginawa itong mas broader, holistic, and integrated management technology approach. Ayan. So lahat dito sa ating palay check system na pag-uusapan, magmula sa seed selection up to post-harvest management ay matatalakay po natin. Ano? Okay? So ano nga ba itong palay check system? Ang palay check system, it encourages farmers to manage their crop based on target and provides recommendations on how to attain their targets. It is based on best management practices for a particular agroecological condition. It also adapts or localizes these recommendations at a farm level, taking into account the interaction among practices and other factors affecting yield, grain quality, and environment. So nakadepende po ang palay check system. Meron po siyang mga tinatawag na recommendations. And each recommendations, marami po kasi siyang series of recommendations, and each recommendations ay maaaring hindi applicable sa Cagayan, maaaring applicable ito sa Isabela, maaaring applicable to sa Quirino, pero hindi applicable sa ibang lugar. So yung mga recommendations na yon ay pwede po nating i-adapt or i-localize depende sa mga available technologies or practical experiences ng ating mga farmers, and at the same time yung appropriate resources ng ating mga farmers, as long as it is achievable. Ayan. So kung mapapansin po natin, tignan po natin itong analogy. Tignan po natin itong analogy. Kung makikita po ninyo sa picture, meron po tayong iba't ibang klase o uri ng kabahayan. So, yung mga bahay ng mga badyaw, mga kapatid nating badyaw, kung titignan ninyo, nakalagay sila or nakatayo yung kanilang mga kabahayan sa gilid ng dagat. Yung mga ipatan naman,
Como sila ay typhoon prone, laging natatamaan ng bagyo, tignan niyo yung setup ng kanilang mga bahay. So, made of indigenous materials. Ganun din sa mga Ifugao. Although with the concept na houses, pare-parehas naman po na bahay na with the purpose is to provide shelter and shed and at the same time comfort kung sino man yung mga titira sa mga bahay na yan. But then again, nagkakaiba lang ng klase or nagkakaiba man ng pagkakagawa, nagkakaiba man ng materials, depende sa lugar. Pagdating naman po sa pagkain, yung paboritong pagkain ng ating mga magsasaka at ng ating mga Pilipino, sabi nga nila, adobo is life. But then again, kung makikita ninyo sa picture, meron iba't ibang klase ng pagkakaluto ng adobo. Merong adobo na may mushroom, adobo na may itlog, adobong pork, adobong manok, meron din siyang iba't ibang mga rekado. But then again, kung tatawagin natin siya into general term, it's an adobo. So, ganun din po sa palay check system. So, ang palay check system ay nagbibigay ng collaborative learning framework sa ating mga farmers para ma-improve yung kanilang understanding sa iba't ibang principles ng production and their management skills. And it enables them for technology localization with facilitation from technically competent na resource person. Ayan. So meron po tayong 4 na principles ng palay check system. Unang-una is the H, holistic integrated crop management. For I, input, output, outcome. Key checks for K, and experiential group learning for E. Pagdating po sa holistic integrated crop management, rice growing is a production system with a range of management factors involved. Thus, holistic integrated crop management based on local condition is essential to maximize or optimize the beneficial impact. So, unang-una, we have the different factors. We have the socio-economic, the climate, the farmer management, then the agroecological factors. Pagdating sa socio-economic, we have the finance, the land, market, labor availability, services. Pagdating naman sa climate, ito naman yung sa ating temperatura, yung rainfall, bagyo, solar radiation. And sa ating farmer management, we have the field preparation techniques ng ating mga farmers. Pagdating sa seed or varieties, sa establishment, nutrition or water management, likewise with pest and disease and post-harvest and harvest management. Ganon din sa ating agroecological. So those factors, those factors ay nabibigyan ng kaukulang importansya in terms of management ng ating rice. So kasali po lahat yan sa palay check system, yung lahat ng mga factors na yan, in decision making on how we manage our rice crop. Okay. So, holistic integrated crop management, kung makikita natin, it is the different crop management areas are interdependent and interrelated. They have combined impact on yield, grain quality, and environment. So, kung makikita ninyo sa picture, sa ating presentation, we have the 8 management areas, sa seed variety, nabanggit na natin kanina. So, lahat yan ay merong epekto sa iba't ibang management area ng ating crop. So, dapat, para mas ma-achieve natin yung higher yield and mas mapababa natin yung ating gastos, gaya nga nung nabanggit ko, the palay check system ay merong iba't ibang rekomendasyon sa bawat key checks na pag-uusapan natin later on. Ayan. Okay? So, under the actual field condition, for example, the key check recommendations are done mostly together at varying level. Like for example, the key check 5, 6, and 7. Ayan. So, lahat yan ay minomonitor natin yung in terms of nutrient management, water management, and pest management across the duration ng ating crop production. Okay?
Next is the input-output outcome. Pag sinabi nating input, ito po yung mga practices natin. Ano? Pag sinabi naman po nating output, the result of our practices dun sa ating mga growth stages and management areas para ma-achieve natin yung optimum outcome na gusto natin. Ayan. So it reflects in terms of yield, grain quality, profitability, and of course sa ating environment. So isa sa mga example ng input-output outcome, ano? Halimbawa, sa ating planting distance, ano? So sa 20 by 20 na planting distance with at least 1 healthy seedlings, ano? So within 1 square meter, kung makakamit natin yung proper planting distance, 1 square meter, magkakaroon tayo ng 25 hills, ano, per square meter. So meron tayong 25 na tundos, 25 na tanim sa bawat metro kwadrado. So ito ay nagre-resulta ng at least 250,000 na hills sa isang hektarya or sa 10,000 square meter. Ito ay for manually transplanted rice. Pag na-achieve natin yung proper population density, na-manage natin yung ating crop, syempre, of course, given the basic knowledge na pag mas marami kang tanim, merong proper distance, walang missing hills, walang bakante sa inyong bukirin, ay mas maraming tanim na palay ang magkakaroon ng bunga. Ano? And at the same time, lalo na kung sabay-sabay yung ating tanim, sabay-sabay na nag-mature, magkakaroon tayo ng higher yield and at the same time high grain quality kasi same yung kanilang maturity and it reflects higher yield lalo kung na-manage natin ng maayos, especially kung na-maximize nga natin yung sinasabi ko kanina na planting density or yung population ng ating mga tanim na palay sa bawat hektarya ng palayan. Okay? Sa ating bukirin. Pagdating naman po sa key checks, pag sinabi po nating key checks, ito na yung key outputs. Ano? Or ito na yung gusto nating makamit. Ito yung pinaka determinants ng ating yield, profit, grain quality, and at the same time sa environmental outcomes. Let's take for example, ano? Yung input natin in terms of land preparation, ano-ano nga ba yung mga ginagawa natin mga farmers, ano? Me myself is also a rice farmer, no? Ano yung mga input natin in terms of land preparation? Siyempre, pag tayo ay magpre-prepare ng ating bukirin, lilinisan muna natin at i-repair yung ating mga pilapil. Pangalawa, araruhin yung field, araruhin natin na 2 beses, harrow 2 times, and at the same time yung ating pagpapatag or final leveling. But then, with all those inputs, in terms of land preparation, ano nga ba yung pinaka-objective natin? Ano yung pinaka-gusto nating ma-achieve? So, unang-una, meron tayong 3 sample, breakdown of organic materials, uniform band height, and well-leveled field. So, out of the 3 output from our inputs in land preparation, well-leveled field yung may pinakamagandang actual result, ano? When doing all the inputs in land preparation. Ayan, so well-leveled, ibig sabihin patad or pantay yung ating pinitak, walang mataas or walang mababa, and mas na breakdown yung mga organic materials, na prepare ng mabuti yung ating mga pilapil, yung ating mga crop residues ay na-decompose ng maayos. So well-leveled field po yung pinaka key output natin. So for key check 2, well-leveled field, yan yung ating indicator. So then we have used key checks as a targets and benchmark to assess the success or failure of farmers management practices. Makikita ninyo sa picture, usually kasi pag nagkakandak po kami ng training, meron po kaming tinatawag na farmers monitoring chart, ano?
andyan yung pangalan ng ating mga magsasaka, and andyan yung mga key checks 1, 2, 3, 4 up to 9. Ano? Titignan natin dyan after the lecture, magkakaroon ng field monitoring. We will visit the farm of our farmers. Titignan natin kung nasundan ba nila or nasunod or nai-apply ba nila yung bawat key checks. At tong monitoring chart na to ay gagamitin later on after the final analysis when we do the farmer field school. Okay? So, there may be more than one key check per management area. Ano? Meron tayong key checks may also be location specific. Halimbawa, sa Pilipinas and Indonesia, use certified seeds is a key check. But in Australia, where all farmers are using certified seeds, so it is not included as key check anymore. So although studies imply a higher yield and gross margin with more key check, it is more important to be able to understand and explain why. No? So the WHI always why such yields was achieved or not achieved given in the inputs. Ayan, that's the main challenge. So, halimbawa, sa management areas natin, sabi dito, there may be more than one key check per management areas. Like for example, sa management area in terms of crop establishment, we have 2 key checks dyan. Yan yung key check 3 and the key check 4. Yung synchronous planting and the sufficient number of healthy seedlings. Ayan. Then, for 4, experiential group learning. Farmers must first identify their strength, practices or contributing to the improving of outcomes, the weaknesses, practices limiting level of opportunities in crop management areas before this can be changed. So this is best attained through experiential group learning with assistance from facilitative and technically competent resource person. So tong experiential group learning kasi mas maganda po sana na pag tayo ay mag-aaral ng palay check system, meron tayo sa isang hall or nasa ilaliman ng puno na malilim. We will talk about the key checks and meron tayong lecture meron tayong lecture, discussion, and at the same time meron tayong practical application sa field, no? Ayan, okay? So halimbawa dito sa ating datos, ito ay halimbawa lamang ng isang pagsasanay ng Farmer Field School na merong 9 na key checks. Kung mapapansin po ninyo, the more na mas mataas ang number of key checks achieved ng ating mga farmer cooperators or farmer participants sa training, the more na mas mataas ang kanilang ani. Compared dun sa baba, kay Willie, meron lamang siyang 6 na key check achieved. So meron siyang grain yield na 3.5. So gross margin per hectare na 16,300. Compared kay Alvin sa unang participants dito sa datos na na-achieve niya yung 9 na key checks. Ganon din kay Ben na na-achieve nila yung 9 na key checks. That resulted on higher yield and higher gross margin. Okay? So, experiential group learning, experiential or discovery-based. This group learning promotes collaborative learning among farmers and between resource person and farmers, making learning less intimidating. Learning is hands-on, shared, and guided. So, kumbaga, learning by doing approach. Okay? So, we have the experiential group learning, the discovery learning. Unang-una, magkakaroon tayo ng mga planning, managing the crop, siyempre monitoring, observe, measure, and record all the result through ISA. Harvesting, comparing and interpreting result, identifying the management and strength and weaknesses, and changing knowledge or understanding and attitude to management. But then, with this, we have the different factors, different factors na nakaka-apekto dito sa cycle na to. Unang-una dyan, yung palay check and key check recommendations. Pangalawa,
yung climate, yung ating agro-ecosystem, sa soil, sa weather, and at the same time, yung farmer's knowledge and his or her experiences. But then again, pinakamalaking factor is the resource and finance availability. Although kahit na i-recommend natin yung ganitong proper nutrient management, proper amount of fertilizer to be used as a result ng ating MOWET or RCM or soil analysis, kung hindi naman kaya ni farmer na bilhin lahat ng inputs para dito. Ayan, okay? So dito, sa mga susunod na pag-uusapan natin, makikita ninyo sa mga PowerPoint presentation, yung arrow. Yung unang-una, nutrient management, yan po yung management area. Yung pangalawa, the key check statement, yan yung gusto nating ma-achieve or the key result, what to attain. And sa baba, the importance of key check, bakit kailangan natin itong ma-achieve. So ulitin po natin, like for example, the key check statement alone, example dito sa ating screen, the key check 5, sufficient nutrients from tillering to early panicle initiation and flowering. Yan yung key indicators na or di kaya stages na mahalaga ang sustansya ng ating palay from tillering, early panicle initiation up to flowering. Ayan. Okay? So, ngayon, iba sa mga part ng ating mga booklet or ng ating mga presentation ay nakalagay kung paano natin ito i-assess. Or dito natin ma-check kung na-achieve nga ba natin yung key check na yan. Balikan natin yung ating halimbawa sa key check 5, we have 2 assessment. No symptoms of nutrient deficiency or toxicity from tillering to EPI and flowering, and at the same time at least makapag-achieve or makapag-bilang man lang tayo ng at least 300 panicles per square meter pag transplanted rice and 300 panicles per square meter pag direct wet seeded rice at dough stage. And then kasama dito yung mga rekomendasyon, kung paano natin ma-achieve yung ating key check. Okay? So ngayon, ipapakita ko sa inyo na yung siyam na ating key checks sa palay check system. We have the 9 key checks. Unang-una, pagdating sa management area, variety and seed selection, ang ating key check ay use high quality seeds of a recommended variety. Pagdating naman sa land preparation, well-leveled field, crop establishment, we have 2, practice synchronous planting after a rest period, and sufficient number of healthy seedlings. Pagdating naman sa nutrient management, sufficient nutrients from tillering to EPI and flowering, water management, avoided stress caused by drought or excessive water that could affect the growth and yield of the crop. 7, pest management, no significant yield loss due to pests. 8, harvest management, harvested the crop at the right time. 9, post-harvest management, dried, cleaned, and stored the grains properly. Okay? So that is the palay check system concepts, principles, and key checks. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Linangin ang iyong kaalaman sa pagpapalayan. Alamin ang mga teknolohiya at pamamaraan para makatipid sa pagsasaka at maiangat ang ani at kita. Makilahok sa mga libreng pagsasanay, handog ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF. Marami kang pagpipilian, maaari kang matuto sa pamamagitan ng face-to-face training o kaya ay sa pamamagitan ng mga school on the air sa radyo at mga webinars sa Facebook at YouTube. Ano pang hinihintay nyo? Bumisita o makipag-ugnayan sa inyong Municipal Agriculture Office o sa Agricultural Training Institute Regional Training Center, Malasin, San Mateo, Isabela o mag-text o tumawag sa Farmers Contact Center 0920-946-2474.
Ating napakinggan ang pagpapaliwanag ni Mr. Jim Salvador ang tungkol sa overview of the Palay Check System and its 9 key checks. Maraming salamat po, Sir Jim Salvador. Kung mayroon po kayong mga katanungan o pagkakalaro sa nakalipas nating paksa, ay maaari po kayong mag-text sa ating hotline 0949-889-6315 o kaya naman ay mag-message sa ating official Facebook page sa ATI Region 2 upang ating sasagutin sa susunod na episode. Abangan ang mga susunod na mga episodes ng ating Radyo Eskwela, School on the Air on Rice-Based Integrated Farming System. Muli, ako po si Jolina Sanchez, nagpapaalam at hanggang sa muli. Magandang araw at God bless. Mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Paghahatid ng impormasyon at teknolohiya sa pamamagitan ng pagkasanay, pagbibigay ng mga babasahin o video, pag-aaral sa pamamagitan ng kursong pang-agrikultura sa internet, pagbibigay ng suporta sa paggawa ng learning site, scholarship, suportang pangkabuhayan. Ilang lamang yan sa serbisyong inihahatid ng Agriculture Training Institute, Regional Training Center, Region 2. Agricultural Training Institute, Regional Training Center Region 2, nagsisilbing bisig ng kagawaran ng pagsasaka sa pagsasanay at extension sa ating mga extension workers, magsasaka, kababaihan at mga kabataan. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan lamang sa aming opisina sa Malasin, San Mateo at Isabela State University Compound, Garita, Cabagan, Isabela. Isang paalala mula sa Agriculture Training Institute, Regional Training Center Region 2 at ng himpilang ito.